Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 149 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about Emmanuel, God with us. At ang topic po natin ngayong araw, December 24, 2024 ay The Humble Ruler. At ang scripture po natin ngayong araw ay Micah 5 verse 2. But you, Bethlehem, Ephrathah, that you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. And sa Tagalog naman po, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrathah, na maliit upang mapabilang sa mga anak angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. And teaching number 1, the Messiah uses the significant. Sabi naman po dito na ang Messiah po, ito po yung ating Panginoong Diyos na siya po yung pinanganak or binigay sa atin para po siya po yung siya yung magtatanggol po sa atin, siya po yung mag-guide sa atin patungo sa tamang landas, at siya po yung nag-angkin ng mga kasalanan natin para hindi po tayo mahirapan, at siya po yung nahirapan, at ito po ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the Messiah displays utmost humility. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos na ang ating Messiah ay siya po yung nag-display na talagang humble siya. Like yung hindi po siya nabuhay ng marangal, hindi po siya nabuhay ng mayaman po siya, at hindi po siya nabuhay ng mapayapa. Bagamat nakaranas po siya talaga ng hirap at kung ano-ano pa pong mga paghihirap na dinanas po ng ating Panginoong Diyos. At siya po ay naging humble talaga. At nagpakumbaba po talaga siya. And teaching number 3, the Messiah is eternal wrapped in mortal. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos, ang ating Messiah, ay siya po talaga ay binalot para ibigay sa atin at para po maging mortal, na kahit sa pwedeng saktan, pwede kung anong gawin, pwede pahirapan, dahil nga po mortal po siya, binalot at binigay po siya sa ating Panginoong Diyos para po siya po yung mahirapan, but siya po yung mortal na talagang magliligtas sa atin sa mga kasalanan natin. And teaching and application 1, believe that in Christ you are significant. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maniwala at magtiwala na pag sa ating Panginoong Diyos ay tayo po ay sikat, tayo po ay perfect, at tayo po ay tama talaga. Like pag sa iba pong tao, parang hindi ka sikat, parang ayaw ka nila, parang hindi ka maganda sa paningin nila, pero sa ating Panginoong Diyos ay perfect tayo at maganda tayo at pogi tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, follow just humble leadership. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po ay sumusunod tayo at dapat po na maging follower tayo ng ating Panginoong Diyos, na sa pagiging humble ng ating Panginoong Diyos, sa pagli-leader niya po sa atin, dapat po na maging katulad po tayo ng ating Panginoong Diyos, na maging humble po tayo sa bawat isa at wag pong maging mataas ang tingin natin sa bawat isa. Application number 3, wrap yourself with Christ's humility. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na balutin po natin yung sarili natin, na dapat po nasa ating Panginoon po tayo na humility, or maging humble po tayo katulad ng ating Panginoong Diyos, at ibigay po natin yung kahambulan natin at pagpapakumbaba natin sa ating Panginoong Diyos. And discussion, how can you practically wrap yourself with Christ's humility?
para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na yung pagrarap po natin or pagbabalot po natin sa sarili natin para po sa Christ humility ay dapat po na gayahin po natin ng ating Panginoong Diyos na kahit po siya yung Misaya na binigay sa atin ay talagang nagpakumbaba siya. At wag po natin itaas yung sarili natin at dapat po na maging mapakumbaba rin po tayo para po mabalot natin yung sarili natin sa ating Panginoong Diyos. Sa humility niya po. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.